Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng patuloy na modernization ng Armed Forces of the Philippines, muling uminit ang usapan online matapos kumalat ang isang larawan mula sa Ulsan, South Korea. Ang tanong ngayon ng maraming defense watchers, malapit na nga bang matapos ang bagong order na frigates ng Pilipinas mula sa South Korea? Nagsimula ang diskusyon matapos mag-post sa Facebook ang isang Korean defense enthusiast na si Gunbong Lee noong February 19, 2026. Ang caption niya, 2026-02-19, 3 new Aegis destroyers and a Mosaic Philippine frigate, presumed. HD Hyundai Heavy Industries, Ulsan. Sa larawan, makikita ang tatlong malalaking Aegis destroyers na malinaw na nasa assembly stage sa shipyard. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ay ang isang barko na nakamosaic o blurred. Ayon sa caption, ito raw ay posibleng Philippine frigate. Dahil dito, maraming Pilipinong netizens at defense observers ang nagtanong, ito na ba ang kauna-unahang hull ng follow-up order ng Malvar-class frigates ng Philippine Navy? Ang shipyard na tinutukoy ay ang HD Hyundai Heavy Industries sa Ulsan, isa sa pinakamalaking shipbuilding facilities sa buong mundo. Dito rin ginawa ang mga naunang Miguel Malvar-class frigates ng Pilipinas. Pero bago tayo mag-conclude kung ano nga ba ang nasa larawan, balikan muna natin ang background ng Miguel Malvar-class program. Noong 2023, formal na nag-order ang Pilipinas ng 3,200 ton guided missile frigates mula sa HD Hyundai Heavy Industries bilang bahagi ng modernization program ng Philippine Navy. Ang design na ginamit ay ang HDF-3200 platform, isang modern multi-mission frigate na may kakayahang magsagawa ng anti-surface, anti-air, at anti-submarine warfare. Ang dalawang barkong ito ay kalaunan pinangalan ng BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang, at pareho silang na-deliver noong 2025. Ang delivery na ito ay isang malaking milestone dahil ipinakita nito na kaya nang tumanggap at mag-operate ng mas modern at mas heavily armed surface combatants ang Philippine Navy. Ang Miguel Malvar-class frigates ay may vertical launching system para sa surface-to-air missiles, anti-ship missile capability, torpedo launchers para sa anti-submarine operations, modern radar systems, electronic warfare suite, at helicopter deck at hangar para sa naval helicopter operation. Sa madaling salita, ito ay tunay na multi-role combatant. Ngunit hindi doon nagtapos ang plano ng Pilipinas. Noong December 2025, formal na nilagdaan ang kontrata para sa karagdagang 2 Miguel Malvar-class frigates bilang follow-up order. Ang bagong kontratang ito ay hiwalay at distinct mula sa dalawang na-deliver noong 2025. Ibig sabihin, kung makomplete ang follow-up order, magiging 4 ang kabuuang Miguel Malvar-class frigates ng Philippine Navy sa loob ng susunod na ilang taon. Ang kontrata ay bahagi ng patuloy na expansion ng surface fleet, at layuning mapalakas ang maritime presence ng bansa lalo na sa mga sensitibong karagatan. Ngayon, bumalik tayo sa viral photo mula Ulsan. Kung ang kontrata para sa dalawang follow-up frigates ay nilagdaan noong December 2025, posible na nagsimula na ang early construction stages nito pagsapit ng 2026. Sa shipbuilding process, ang unang phase ay ang steel cutting at block assembly. Kapag naipon at naweld ang malalaking structural blocks, unti-unti nang nabubuo ang hull sa dry dock. Kung totoo ang mga ulat na plano ng HD Hyundai na ilunsad ang unang barko mula sa follow-up order sa loob ng 2026, ibig sabihin ay dapat nasa active assembly stage na ito ngayon. At dito pumapasok ang posibilidad na ang blurred ship sa larawan ay isa nga sa mga bagong frigates para sa Pilipinas. Pero mahalagang maging maingat, ang Ulsan Shipyard ay sabay-sabay gumagawa ng iba't ibang klase ng barko, kabilang ang mga destroyers para sa Republic of Korea Navy at iba pang export vessels. Ang tatlong Aegis destroyers na malinaw sa larawan ay malamang para sa Korean Navy. Ang nakamosaic na barko ay maaaring Philippine frigate, ngunit maaari rin itong ibang klase ng vessel. Sa defense reporting, ang blurred image ay hindi sapat para magbigay ng final confirmation. Hanggat walang opisyal na anunsyo mula sa Department of National Defense o mula sa HD Hyundai Heavy Industries, mananatili itong speculation. Gayunpaman, kung susuriin ang timeline, may lohikal na koneksyon ng larawan sa follow-up contract na nilagdaan noong December 2025.
Ang pagitan ng kontrata at hull launch ay karaniwang umaabot ng 1 hanggang 2 taon depende sa production schedule. Kung target ang launch sa 2026, nasa tamang panahon ang nakikitang assembly activity. Ano ba ang ibig sabihin ng launch? Sa shipbuilding, ang launch ay ang seremonya kung saan unang ibinababa sa tubig ang hull mula sa dry dock. Hindi pa ito fully completed warship. Pagkatapos ng launch, magsisimula ang outfitting phase, paglalagay ng radar systems, weapons, electronics, propulsion calibration, at iba pang internal systems. Susundan ito ng harbor trials at sea trials bago tuluyang i-deliver sa kliyente. Kung ma-launch nga ang unang follow-up Miguel Malvar class frigate sa 2026, posibleng ang delivery nito ay mangyari sa 2027 o 2028 depende sa integration timeline. Ang pangalawang barko sa follow-up batch ay malamang susunod pagkatapos nito. Kapag nakumpleto ang 4 na Miguel Malvar class frigates, malaking pagbabago ito sa surface fleet structure ng Philippine Navy. Mas magkakaroon ng flexibility sa deployment rotations. Sa halip na 2 modern frigates lamang ang umiikot sa patrol cycles, magkakaroon ng 4 na units na maaaring mag-cover ng mas malawak na maritime zones. Ito ay mahalaga lalo na sa konteksto ng patuloy na security challenges sa West Philippine Sea at sa pangangailangan ng mas matatag na maritime domain awareness at deterrence posture. Ang follow-up order ay nagpapakita rin ng tiwala ng Pilipinas sa performance ng unang 2 units. Sa halip na magpalit ng design o supplier, pinili ng gobyerno na mag-repeat order ng parehong platform. Ito ay may advantage sa logistics, crew training, spare parts commonality, at maintenance efficiency. Sa ngayon, ang viral na larawan mula Alsen ay nagsilbing spark ng panibagong diskusyon sa defense community. Ito ay patunay na mas alerto at mas engaged na ang publiko pagdating sa modernization program ng bansa. Ngunit tulad ng lagi nating paalala sa defense updates, mahalaga ang official confirmation bago magbigay ng final conclusion. Sa kabuuan, malinaw ang timeline. Noong 2023, nag-order ang Pilipinas ng 2 Miguel Malvar class frigates. Noong 2025, parehong na-deliver ang 2 units at pumasok sa serbisyo. Noong December 2025, nilagdaan ang kontrata para sa karagdagang 2 follow-up frigates. At ngayong 2026, may mga indikasyon na maaaring nasa assembly stage na ang unang barko ng follow-up order, na posibleng ilunsad sa loob ng taon. Kung ang blurred ship sa Alsen ay tunay ngang Philippine frigate, ibig sabihin ay tuloy-tuloy at nasa tamang timeline ang expansion ng Miguel Malvar class fleet. Sa mga susunod na buwan, abangan natin kung magkakaroon ng opisyal na keel-laying announcement, launch ceremony, o press release na magpapatunay sa mga haka-haka. Hanggang doon, manatili tayong mapanuri, updated, at handang suriin ang bawat development sa modernization ng Philippine Navy. Ang malinaw, ang Miguel Malvar class program ay patuloy na lumalawak, at maaaring nasa harap na natin ang susunod na kabanata nito.